Hello mga kabrad, magandang tanghali po sa inyo. Paghatid po tayo ng balita sa tanghaling ito. At narito po matampok na balita sa tanghaling ito. Panahon ng tag-ulan, opisyal nang idineklara ng Pag-asa. Buong hanay ng pambansang pulisya, pinalilinis ni Pangulong Marcos sa bagong PNP Chief. Torre, nangako ng 3 minutong emergency response time na aksyon ng pulisya. Impeachment ni Vice President Duterte nakadepende sa 20th Congress. Paggamit ng face mask hindi epektibo kontra Mpox ayon sa Department of Health. At Mount Etna biglang pumutok. Mga turista nagtakbuhan. Magandang tanghali, ngayon ay araw ng Martes, June 3, 2025. Ako si Al Calixtro at narito ang detalye ng mga balita. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan noong Hunyo 2 kahapon, matapos ang ilang araw ng malawakang pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, 7 istasyon sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ang nakapagtala ng sapat na dami ng ulan, kaya natugunan ang pamantayan para sa deklarasyon ng rainy season. Bagamat nagsimula na ang tag-ulan, nagbabalang ahensya na maaari magkaroon ng monsoon breaks or pansamantalang pagtigil ng ulan sa loob ng ilang araw o linggo. Pinapayuhan ng publiko na maghanda sa posibleng pagbaha at landslide, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng matinding pag-ulan. Samantala ngayong Martes, Hunyo 3, 2025, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III na linisin ang hanay ng pulisya at pabilisin ang investigasyon sa mga tiwaling opisyal. Kasabay nito'y pinangako ni Torre ang pagpapatupad ng 3-minute emergency response time sa mga pangunahing lungsod upang tiyakin ang mabilis na aksyon ng pulisya sa oras ng pangangailangan. Ang sistemang ito ay napatunayan ng epektibo sa Quezon City at ngayon ay ipatutupad sa buong bansa. Upang suportahan ang mas mabilis na pagtugon, itinampok ang pagpapalakas ng disiplina at moral ng mga pulis, pati na rin ang modernisasyon ng kanilang kagamitan at teknolohiya. Nakadepende sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Inihayag ito ni Senate President Francis Chis Escudero. Ay kay Escudero, ang impeachment trial ni pangalawang Pangulo Sara Duterte maaari pagpatuloy o ibasura ng ika-20th Kongreso sa 6 na natitirang sesyon bago ang adjournment sa June 13. Walang sapat na oras upang simulan ang paglilitis. Ang desisyon ng plenaryo ng ika-20 Kongreso sa July 28 ang magiging susi sa kinabukasan ng kaso. Samantala, ipinanukala ni Senador Francis Tolentino ang pagpapatigil ng impeachment dahil sa limitasyon ng saligang batas. Ngunit iginiit niya nina Senador Risa Hontiveros at Aquilino Pimentel III na dapat itong magpatuloy ng walang pagkaantala. Nanindigan si incoming mamamayang Liberal Representative Laila de Lima na ang patuloy na pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay isang paglabag sa mandato ng konstitusyon. Ayon kay de Lima, malinaw na nakasaad sa saligang batas na dapat agad simulan ang paglilitis sa Senado matapos matanggap ang impeachment complaint. Sa kabila ng ilang beses ng pinagpapaliban ng proseso, lumilitaw ang mga senyales ng taktikal na pagpapabagal. Para kay de Lima, hindi ito usapin ng legalidad kundi ng determinasyon ng mga mambabatas na ipatupad ang proseso. Aniya, anumang pagpapabagal sa impeachment ay maaring makaapekto sa integridad ng Senado bilang isang impeachment court. Nilinaw ni Department of Health o DOH na hindi nakakatulong ang pagsusuot ng face mask sa pagpigil ng pagkalat ng Mpox dahil hindi ito airborne tulad ng COVID-19.
Ang Mpox ay kumakalat sa pamamagitan ng close skin-to-skin contact, kaya mas epektibong proteksyon ang pagsusuot ng long sleeves at pag-iwas sa direktang pagdikit sa taong may pantal. Samantala, tiniyak ng DOH na walang outbreak ng Mpox sa bansa. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga kaso noong Mayo kumpara sa Abril, ang strain ng Mpox na nasa Pilipinas ay Clade 2 na mas mild at self-limiting at wala pang naitalang kaso ng mas delikadong Clade 1-B. Pinapayuhan ng publiko na manatili maingat, iwasan ang direktang skin contact sa mga may sintomas at kumuha ng tamang impormasyon mula sa mga opisyal ng ahensya tulad ng DOH at WHO. Inihayag ni Transportation Secretary Vince Dizon na mananatili ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa kabilang pagpapaliban ng rehabilitasyon ng EDSA. Nitong weekend, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaliban ng proyekto na orihinal nang nakatakdang magsimula sa June 13. Ayon sa Pangulo, kailangan pang pag-aralan ng isang buwan ang plano upang matukoy kung may mas modernong teknolohiya na maaaring gamitin para mapabilis ang rehabilitasyon. Samantala, tiniyak ni Dizon na patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng NCAP upang mapanatili ang kaayusan ng trapiko. Sabi niyang ang polisiya ay hindi limitado sa EDSA, kundi isang mas epesyenteng paraan ng pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Sa ibayong dagat, Mount Etna biglang pumutok, mga turista nagtakbuhan. Nagulanta ang mga turista sa Selice, Italy matapos ang biglaang pagsabog ng Mount Etna, ang pinakamataas at pinakaaktibong bulkan sa Europa. Nagbuga ng makapal na usok at abo ang bulkan, dahilan upang magtagpuhan ang mga bisita pababa ng bundok. Ayon sa mga eksperto, ang pagsabog ay dulot ng pyroclastic flow, isang matinding paggalaw ng mainit na materyales mula sa crater. Bagamat walang naitalang malubhang pinsala, patuloy na pinababantayan ng mga otoridad ang aktibidad ng bulkan. Samantala, naglabas ng babala ang Volcanic Ash Advisory Center sa mga piloto dahil sa mataas na ulap ng abo na umabot sa 6,400 metro. At para po sa balitang cute, nag-viral sa social media ang nakakatuwang proposal mishap na isang pulis sa Parang, Maguindanao del Norte. Matapos niya lumuhod sa maling kadete sa gitna ng recognition rights ng Bagsik Diwa class. Sa video, makikita ang pulis na nakaluhod habang hawak ang singsing, habang ang babaeng kadete na nakatalikod tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Pero nang bumulong ang kadete sa kanya, agad niyang natanto na hindi pala ito ang nobya niya. Doon lang siya tumayo at luminga-linga at nang humarap na ang mga kadete, sa kanya nakita ang tamang tao. Nang sa kabila ng blooper, natuloy pa rin ang proposal at matamis na yes ang natanggap niya mula sa kanyang nobya. Napatunay na kahit may wow-mali moments, kapag tunay ang pagmamahal, siguradong happy ending pa rin. At yan po mga tampok na balita sa tanghaling ito sa ngalan ni R. Vargas. Ako naman si Brad Calix. Magbabalik ang ating pagbabalita bukas sa tanghali kung loloobin ng Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless.